Magandang araw. Naimbitahan ako ni Ginoong Gerald Nava para magbigay ng ilang obserbasyon tungkol sa pagsasalin mula sa Ingles. Sa partikular, yung issue ng panghihiram mula sa Ingles ang ating bubunuin. So, simulan na natin. Maraming salamat muli kay Ginoong Nava para sa oportunidad na ito na magbahagi ng kaunting impormasyon. Okay, hindi ko alam kung nasaan yung aking file. Sinasadya ko nga pala yung mga pagkakamali sa presentasyon na to. Alam nyo naman. Okay, so paghiram sa Ingles sa pagsasalin. Ako nga pala si Yui Liserio. Guro ako at tagasalin din. Bago tayo pumunta dun sa issue ng pagsasalin at paghihiram sa Ingles sa pagsasalin, kailangan nating magkaroon ng balangkas sa pagsasalin. At ang pinaka-epektibo, pinaka-efisyenteng alam ko na balangkas, at ito yung nakakatulong talaga sa akin, ay yung ideya ng Scopus o yung konsepto ng Scopus. Konsepto ito ni Vermeer, no? Kita natin hindi siya yan, pero may ibinabatong dart. Kasi ano ba yung Scopus? Ibig sabihin nito ay layunin. So 'di ba sa dart, halimbawa, layunin mo makatama sa bullseye o at least yung mataas-taas ang points. So sa pagsasalin, ano ba yung layunin mo? Ito ang tagagabay mo, ito yung North Star mo, no? Yung layunin mo. Kapag alam mo kung ano yung layunin mo, madali mong masasagot yung mga problemang naiengkwentro mo. So, ano ang layunin ko? Pag nagsasalin ka, tatanong mo sa sarili mo, ano yung layunin ko sa pagsasalin? And then, pag naengkwentro mo yung issue ng panghihiram mula sa Ingles, balikan mo yung layunin mo sa pagsasalin. So, halimbawa, sagot mo, gusto kong madaling maintindihan. Okay, bakit mo gustong madaling maintindihan? Kasi nga, halimbawa, nagsasalin ka ng siyentipikong termino, ganyan, ng brochure o kaya ng infographic. Gusto mo madali kang maintindihan. Kaya mo nga isinalin para magbigay o mag-convey o magparating ng impormasyon. So, yun ang scopus mo. Gusto mong madaling maintindihan. Kaya, halimbawa, na-enkwentro mo ngayon yung tanong, manghihiram ba ako mula sa Ingles? Kung ito yung scopus mo, gusto mong madaling maintindihan para makapag-convey ka ng informasyon, kung sasagot mo na oo, manghihiram ako o katanggap-tanggap na manghiram mula sa Ingles. So basahin natin itong pahayag ni Telma Quintanar mula sa librong Salin Suri. Siya ang kinukwento niya rito yung karanasan niya sa pagsasalin mula sa bahasa Indonesia at saka mula sa Thai patungo sa Filipino. Sa iba-ibang bahagi ng kanyang sanaysay, minsan tinatawag niyang Tagalog. Sabi niya, sa halip na maghanap ng katumbas sa wikang Tagalog, ginamit ko ang mga salita at katagang Ingles na madalas gamitin sa dyaryo. Ngunit hindi ko isinulat iyon ayon sa pagbabaybay sa Filipino, kundi sa orihinal na pagbabaybay. Itong issue ng pagbabago ng pagbabaybay ay kakabit na issue nitong issue ng panghihiram mula sa Ingles at maaari nating pag-isipan ngayon at maaari din nating balikan mamaya. Halimbawa, yung insurance, pumasok na sa ating bokabularyo. Hindi na natin iisiping baguhin yung pagbabaybay nun. Pero halimbawa, yung kaibigan kong si Professor Aileen Narvaez, nang isinalin niya yung mga siyentipikong termino para sa mga brochure at website tungkol sa COVID, yung asymptomatic, isinalin niya bilang asymptomatiko. Iyon ay dahil sa sinusundan niyang prinsipyo na kapag tayo ay manghihiram, uunahin mo munang manghiram mula sa Espanyol imbes na sa Ingles agad-agad. Iyon ay iba yung kanyang balangkas. Bukod sa nais siyang maintindihan, syempre dahil nagsusubok siyang mag-convey ng pertinenteng impormasyon tungkol sa pandemya, nais din niya na sundin yung mga alituntunin na kanyang pinaniniwalaan tungkol sa wika. Ngayon, ikaw na nagsasalin, nasa iyo na yon. Ano ba ang sa tingin mo mas maiintindihan?
asymptomatic o asymptomatiko. Siguro para kay Professor Narvaez, naisip niya yung asymptomatic ay hindi rin naman natin araw-araw na naiengkwentro. Hindi natin nababasa sa dyaryo kung gagamitin natin ng bokabularyo ni Quintanar. Kaya mas sinundan niya yung kanyang balangkas at ginamit yung asymptomatiko sa kanyang salin. Ito yung husay ng Scopus bilang balangkas. Nasasagot mo yung mga tanong mo kapag alam mo kung ano yung layunin mo. So magpatuloy tayo. Ano pa ba yung pwedeng maging layunin natin? Bukod sa gusto kong madaling maintindihan yung salin ko kasi gusto kong maiparating yung aking yung mensahe ng aking isinasalin. Gusto mo ring maging tapat sa teksto. Siyempre, itong ating larawan mula sa Pexels. Ito ay royalty-free na libreng mga larawan. Puntahan nyo, pexels.com. Anyway, ito yung iniisip natin, di ba, tumbasa ng pagsasalin. Na imposible. Lagi siyempre may nadadagdag at may nababawas. Pero ito yung isa sa mga maaari nating ideal. So gusto mong maging tapat sa pagsasalin. Tapat sa iyong isinasalin. Halimbawa, sa salin ni Pascual sa nobelang ilustrado ni Miguel Sijuco, pinanatili niya ang pamagat ng nobela sa loob ng nobela na The Bridges Ablaze. So doon sa nobela, may nobela na laging binabanggit, Bridges Ablaze, no? Ito ay dahil joke 'yon, 'di ba? Ang The Bridges Ablaze, ang kanyang maaring pagpapaikli ay TBA. At yung mapaglarong nobela, isa 'yon sa mga maliliit na joke. Yun yung mga kindat ng nagsulat na si Sijuco na TBA ang pinaikli. Ito pala kasi ay nobelang hindi naman talaga naisulat. Naiisip natin, Diyos ko naman, isang maliit na joke, tsatsagain mo. Para bang napakabigat na obligasyon na panatilihin yung napakaliit na joke. Pero iyon, kung ang layunin mo sa pagsasalin ay maging tapat sa teksto, ang layunin mo ay magpresenta ng tekstong salin na para bang hindi salin, kung hindi nasa wikang Filipino, para bang hindi ito galing talaga sa English, kundi sa wikang Filipino talaga isinulat, kahit yung kaliit-liitang joke, papanatilihin mo o pagtsatsagaan mo, tatrabahuhin mo na mapanatili. Kasi yung TBA na joke na yon, nakakatawa. Nakakatawa yung nobela. Kapag binawasan mo ng joke yung nakakatawang nobela, baka hindi na ito naging nakakatawa. Baka magmukhang seryoso. Naging taksil ka doon sa teksto. Isa pang paraan ni Chuck Berry Pascual sa kanyang pagiging tapat sa teksto at kanyang pagpapanatili ng Ingles, sabi niya, hindi niya isinalin ang ilang dialogong nasa Ingles para maging signifier ito ng uri at kultura. Yun kasing ilustrado ni Sijuco, ang mga bida nito ay mga gitnang uri at mas mataas pa. Siyempre sa Ingles nakasulat, kumbaga pag sinali ni Pascual ng todo-todong Filipino, baka magmukha silang hindi naman talaga mga gitnang uri o mga eredero, no, mga anak ng politiko, kundi magmukhang katulad natin ng mga ordinaryong Filipino. Pagtataksil din yon sa teksto kasi hindi ang dating sa atin yung mga tauhan na nabasa natin, hindi pala yon yung imahen, hindi pala yon yung mga tao na inilalarawan ni Sijuco. Sila ay mga eredero, kaya bilang pagmamarka ng kanilang pagiging mataas, pinanatili ni Pascual yung ilang mga dialogong Ingles. Ito yung sanaysay ni Pascual. Libre itong mababasa sa webpage ng Daluyan Journal. At in-encourage ko kayo na basahin ito para masundan yung kanyang line of argument. Masundan yung kanyang paglalarawan ng karanasan niya sa pagsasalin ng ilustrado. Nabasa natin na autokritisismo yung sinulat ni Pascual sa kanyang salin. Ito kasing nobela ni Sijuco ay nasa Ingles at pinuri sa kanluraning mundo. At itinuturing ng ilan bilang sensitibong description ng ating lipunan.
Kumbaga ito ay nobelang Filipino. Pero nobelang Filipino ito, sa paglalarawan ng ating kultura, ng ating lipunan, nobelang Filipino na isinulat para sa mga dayuhan. Kaya ang punto ni Pascual sa pagpapanatili ng mga dialogong Ingles, kasi napakarami din namang mga pinapaksa na kultural na anyo dun sa nobela na kanluranin. Halimbawa yung nobelang Exorcist, yung mga brand na binabanggit ng mga tauhan, lahat iyon ay signifier nga ng uri at kultura. Kaya siguro nga, sabi niya, nagustuhan ng mga kanluranin ang nobelang ito ay dahil kumbaga pareho sila ng sinasalita, hindi lang dahil sa nasa English ito, kundi pareho sila ng mga references, no? Sino ba naman sa atin ang nakapanood ng Exorcist? Sino ba naman sa atin ang magbi-bring up ng Exorcist habang nakikipag-usap sa mga kaibigan natin? Pero yung mga tauhan ni si Huko at yung mga mambabasa ni si Huko, alam na alam yung Exorcist. Kasabay nito, si Huko ay naglalarawan din tila ba ng lipunan at kulturang Filipino. Halimbawa, yung mga ekspresyon tulad ng lalabas yung aircon, ganyan. Ito yung kanyang, kumbaga, bersyon ng Pilipinas na gusto niyang ibenta sa mga dayuhan na kanyang kausap. Okay, ano pa ba yung maaari natin maging layunin sa pagsasalin? Napakarami. Napansin na namin, siguro natin ito kanina, nang binanggit ko si Professor Narvaez, naayos din natin, layunin din natin na mapayaman ang wikang pambansa. At iyon ay ang Filipino. Paano ba napapayaman ng pagsasalin at paghihiram mula sa Ingles ang wikang pambansa? Halimbawa, yung karanasan ko sa pagsalin nitong bigla may kumatok sa pinto ni Edgar Keret. Ginamit niya yung salitang Shiva, no? Na bahagi ng kulturang Hudyo sa Israel. So itong bigla may kumatok sa pinto ay salin ko ng salin mula sa Ebreo. Nagkataon lamang na itong Shiva, ito ay proseso na yung isa sa mga baitang ng kanilang pagbuburol, ng kanilang pagdadalamhati sa namatay nilang mga mahal sa buhay. Nagkataon lamang na nabasa ko din, na enkwentro ko yung salita sa isa ko pang binabasang libro, kaya na nakilala ko at naisip ko na imbis na banggitin lang na burol, banggitin tong Shiva kasi may special na konotasyon ito sa mga Hudyo. At ipinaliwanag ko yon dito sa ating page 90 sa kwentong ano ang laman ng mga bulsa natin. Pero nang muli itong banggitin, 2 beses pa sa page 140 sa pagkain ng dalamhati, hindi ko na ito ipinaliwanag sa loob ng isang parirala. Kasi ina-assume ko na simula nagbabasa yung mambabasa at siya ay naengkwentro na niya na yung salitang Shiva sa page 90. Sa paghiram ko, no, imbis na gamitin ko yung salitang burol, ginamit ko yung Shiva at sa pagpapaliwanag ko nito, naidagdag ko sa bokabularyong Filipino itong ideyang ito na bagaman banyaga, may pagkakatulad din sa atin, di ba? Yung mga burol ng mga Filipino, hindi naman puro hu, no? Tayo din ay nagtatawanan, tayo ay inaalala natin yung good times kasama dun sa noong kasama natin yung ating mahal sa buhay. Kaya ito ay may pagkakahawig doon sa kulturang Hudyo. Itong restaurant, iniisip natin, ano ba to? Na ginamit ni Keret. Hindi ko na kinailangang humiram ng ibang salita kasi yung restaurant ay salitang Filipino na sa aking pananaw. So yung mga tao na nagsisimula magsalin at may alinlangan na manghiram sa Ingles, huwag kayong matakot kasi gano'n naman talaga umanlad ang wika sa pamamagitan ng pakipagsiping sa ibang wika. Itong restaurant, bagaman hindi ito pumasok sa bokabularyo natin, sa pamamagitan ng salin, ay pumasok pa rin sa bokabularyo natin sa pamamagitan ng tahasang paghihiram ng mga termino. Dapat nga manghiram tayo ng manghiram, hindi lamang sa Ingles, kundi sa lahat ng wika na isinasalin natin, nang sa gayon maging Filipino talaga ang Filipino, imbes na Tagalog lamang. Natatanong siguro natin, bakit tayo mas madalas magsalin mula sa Ingles? Siguro ang sagot doon ay
ito lamang ang wikang alam natin. Pero syempre, yun ay hindi totoo. Marami tayong alam na wika. Tingnan natin, halimbawa yung ating ibang screen. Okay, halimbawa si Dr. Ramon Guillermo, isang scholar at polyglot. Siya ay nagsasalin mula sa Pranses at mula sa Aleman. No, i-encourage ko kayo na puntahan ang kanyang ResearchGate profile para ma-share, matunghayan nyo yung kanyang pagsasalin mula sa mga wikang Europeo. Bagaman siya rin ay nagsasalin mula sa bahasa Indonesia. So, yun ay Timog Silangang Asya. Si Amado Mendoza III, si Arlo Mendoza, ay nagsasalin din mula sa bahasa Indonesia. At ito sa website na pinamamahalaan ko, yung kuliti.art, siya ay nagsalin ng serye ng mga gawa ni Maikling Kwento ni Eka Kurniawan. Basahin natin, libreng basahin ito. Kuliti.art. Ito siya kasama yung author na personal niyang kilala. Nakalimang kwento siya ng salin at lalabas yung kanyang libro mula sa pagkakaintindi ko mula sa Ateneo de Naga University Press. So hintayin natin yon. So hindi nga totoo, di ba? Dr. Guillermo, salin sa Aliman, Frances, bahasa Indonesia. Si Professor Mendoza mula sa bahasa Indonesia. Ito rin, si Professor Almario ay nagsasalin mula sa Espanyol. Sinali niya itong Noli. At si Dr. Raniela Barbasa ay nagsasalin mula sa Bicol. Dito sa kanyang librong An Orosipon Kan Bicol noon, Interrupting the Philippine Nation, may salin siya ng mga Orosipon mula sa Bicol papunta sa Ingles at sa Filipino. So basahin natin to. Magsalin tayo mula sa mga wikang alam natin. So syempre parang hirap na hirap makapag-aral ng ibang wika. Nasalin ko lang yan nga ito. Hindi ako marunong mag-Hebreo pero nasalin ko mula sa Ingles. Ito rin para sa Komisyon ng Wikang Pilipino, si Rosso, nasalin ko. Salin lang naman ito sa Ingles mula sa Pranses. Magsalin tayo na magsalin mula sa mga wikang alam natin ayon sa ating mga layunin. Yun lang naman yung maibabahagi ko sa araw na ito. Magsalin tayo. Humiram tayo ng mga salita mula sa Ingles para madaling maintindihan ang ating isinasalin. Pangalawa, para maging tapat sa teksto. At pangatlo, para mapayaman ang wikang Filipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig.